So, ayun mga kamaster, no? Nandito po tayo ngayon sa Obando, Bulacan. So, nandito tayo sa Talag Street. So, ayun po yung ating minamahal na customer, si ma'am. Papasok po tayo dito sa Eskinita, mga kamaster. Ang nagkakahigpitan ngayon, mga kamaster. So, sobrang dami ng sobrang dami na naman ng checkpoint. Kung wala kang vaccine card, wala, hindi ka makakapasok sa border ng bawat city. Ika nga, mga kamaster. So, talagang ang traffic kanina, sobra. So, susundan lang po natin yung yapak ng ating minamahal na si ma'am, si customer. Medyo mahaba-habang to, no? Mahaba-habang lakaran to. Yun. Yun. So, medyo mahaba-habang lakaran to, mga kamaster, no? Excuse me. Thank you. Yun. Mahaba-habang lakaran nga ito, mga kamaster. So, hanggang saan kaya tayo lalakad? Tatawid pala tayo ng tulay na tulay na kahoy. Yun! Yun o. Oha. Tan. Ay! Medyo, ayun na tubig kalain mo. Tan. Tingnan tayo malaglag dito. Excuse me. Ay, sus, Ginoo. Yun o. Kasi dito sa Obando, Bulacan, mga kamaster, di talagang, alam mo naman, binabaha po talaga to. Ayan o. Bay. Oy, may sound pa. Ayan o. Excuse me. Yo. Ayun, salamat sa Diyos. Dito na, ma'am. Ay, salamat. Oy. Ang hirap Ay, salamat sa Diyos. Ay, mga kamaster, nandito na tayo. Uy, may silong Okay, park na natin to. So, ay mga kamaster, na isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, nandito po tayo ngayon sa Katanghalan, Barangay Katanghalan, Obando, Bulacan. So, ako bila, minay syaitan ni Rojim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sa araw na ito, meron po tayo ditong refrigerator na ang tatak ay Dura. Negosyo inverter. Okay? So, ang problema ng refrigerator ng ating minamahal na customer ay lumalamig naman daw yung bandang itaas, pero yung baba wala talaga. Ngayon, yung check nila at pinagawa sa unang technician ay nakargahan po ng 134A ang refrigerator na ito, which is ito po ay R600. So yun po yung nakakalungkot, no, na tagpo dahil nga yung refrigerator ng ating minamahal na customer ay nakargahan po ng R600, no. Ng 134A, which is yung compressor design refrigerant ay R600 po, mga kamaster. Okay? Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. Pagkatapos po makargahan ng unang kababayan natin na technician, yung refrigerator na to, lumamig naman daw, saglit, tapos nanginig na yung compressor. Talagang hanggat kumbaga parang gusto nang lumipad, no? Nanginginig talaga. Siyempre, kapag kinargahan mo nga naman ng 134A ito, ay talagang magkakaroon talaga ng malaking epekto sa ating compressor dahil ang R600 po ay negative pressure. Then yung naman natin, yung 134A ay positive pressure. So ang laki ng difference. So anong nangyari daw, nagyelo agad yung suction line. Magyayelo po talaga dahil nga overcharge. Dahil nga yung ating compressor ay R600. Kapag ka nagyayelo ang ating suction line, overcharge po yan. Okay? Pag halimbawa, minsan nga, di ba, sa ating, kapag R600 nga ang ating kinakarga, minsan nga, pag umabot ka ng positive 1 PSI, nagyayelo na. Di ba? Kasi nga, ang design working pressure ng R600 ay negative 1. Okay? Eh, kung kakargahan mo to ng positive 5 PSI, 8 PSI, 10 PSI, manginginig ho talaga to. Di ba? Kasi nga, hindi ho to yung, hindi ho design na pang 134A ang ating compressor. So, nung nakargahan daw ho, ay, yun na. Nanginig na, nagyelo na yung suction. Then, nung tinawagan na ng ating minamahal na customer yung technician, ay mahirap magsalita. So, basta, nagkaroon po ng hindi magandang palitan ng opinion, komento. Then, pinagawa ulit ng ating minamahal na customer sa ibang technician. Okay? Ngayon, saludo ako doon sa pangalawang technician dahil standard yung kanyang ginawa. Ang ginawa ng pangalawang technician ay pinlashing agad. Good. Pangalawa, change oil agad yung ating compressor, which is good. Yun talaga ang dapat ginagawa kung sakaling accidentally na kargahan ng 134A yung ating R600, no? So pagkatapos na i-flushing, then pagkatapos na i-change oil yung compressor, yun na nga, lumamig naman, yung nga lang talaga nanginginig na yung compressor. At ang problema,
kapag ka nag-defrost, kapag ka namatay yung compressor ay 5 hours daw ulit bago na naman umandar yung compressor. So sa araw na ito, sinabi ko na sa ating minamahal na customer na kung gagawin din naman natin yung ginawa ng pangalawang technician, useless lang din, gagastos lang po sila. Ang tangi lang natin gagawin ngayon, hanggat maaari, idadiagnose natin. Talagang dibdibang diagnosis to. Ang gagawin natin para malaman natin kung ano na nga ba talaga ang totoong kondisyon ng ating compressor. Kasi syempre, nagagastosan yung ating minamahal na customer. Yung unang technician, nagbayad siya. Yung pangalawa, syempre, nagbayad. Di ba? So, yung pangatlo, tayo ng pangatlo, hindi na tayo darating dun sa pagre-repair. Pero tingnan pa rin natin yung kondisyon, no? Kumbaga, tingnan natin. Kung kaya pang i-repair, di-repair natin. Okay? Pero ang kailangan natin i-check ngayon, yung kondisyon ng compressor at yung board. Okay, kasi nga umaandar naman daw. Nanginginig nga lang, then namamatay. After 5 hours saka andar ulit. So hindi na po normal 'yon. Okay? So susubukan po natin sa araw na ito kung anong pwede natin gawin mga kamaster sa refrigerator ng ating minamahal na customer na nakargahan ng 134A yung kanyang compressor, which is dapat R600 ang ikakarga. Okay? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga kamaster, no, itong ating natanggal ko na, natanggal na natin yung board ng compressor na ito. So kaya pala nakatali ito ng electrical tape kanina, nakabalot ng electrical tape. Yan, di ba? Kanina nakabalot dahil sunog. Okay, so pinakita ko lang sa inyo yung ating naobserbahan dito. Bakit na nagtataka kanina, bakit na nakabalot ng electrical tape. Okay? So i-check ho natin tong filter capacitor, mga kamaster, no? Yung kanyang filter capacitor ay may value na 220 microfarad at may 400 volts, mga kamaster. Okay? So check muna natin to. Aha, teka lang. Eh, nandito yung negative at positive. Yan. So check na natin, mga kamaster, no? Ito yung negative, ito yung positive, negative, positive, okay? Yan. Sukatan natin yung capacitance ng capacitor. $240.1 microfarad, mga kamaster. Okay? Pansin nyo, 240 microfarad out of 220 microfarad lamang, mga kamaster. Okay? Yan o. So, 220 microfarad, tapos ang nakuha natin dito ay 240 microfarad. So, may problema na ho itong ating filter capacitor, mga kamaster. Okay? Kasi itong ating filter capacitor, sabi ko nga, ay wala naman itong, wala itong tolerance, no? Yung 220, tapos bumaba siya ng 218 microfarad, acceptable pa yon. Okay? Pero kapag bumagsak naman ng 10 microfarad, ibig sabihin may problema na rin yun. Ang problema naman dito, tumaas naman ng kasi 240. E di 20 plus 20 microfarad ang dinagdag sa ating capacitance dito sa capacitor. So may problema na ho itong ating capacitor, mga kamaster. Okay? So yun nga, napatunayan natin ngayon na hindi lang dito sa compressor, dahil nga nanginginig daw yung compressor. Pati rin dito sa ating filter capacitor ay may problema na rin, mga kamaster. Okay? So ang i-check natin ngayon, na-check na natin yung kanina, yung itong resistance windings ng ating compressor. Ang ating nakuha ay 28.9, 28.9, tsaka 28.8. So pasok pa naman yung resistance windings. Pero magkakatalo yan maya-maya dun sa mechanical. Kapag pinandar na natin siya maya-maya, doon natin malalaman kung may problema yung talaga yung mechanical ng ating compressor, lalo na ito walang nakalagay na access, no, para makuha natin sana yung bomba, dahil itong ginamit na filter dryer ay old school. Okay? So paano natin makukuha yung bomba? So sana inaano ko doon sa ating mga minamahal na technician na kung kayo magre-reprocess, ito ay para sa inyo lang din naman. Kapag kayo ay magpapalit ng filter dryer, ay ang ipalit niyo na yung bullet type, yung bullet ganito. Ito. Yung ganito ng inyong ilagay dito sa ating filter. Okay? Para ika nga makuha na natin ng bomba yung compressor kapag ito ay umaandar na, mga kamaster. Okay? Then may napansin din ako dito, mali yung pagkakalagay ng filter dryer. Pansinin niyo yung arrow. So yung arrow niya, mga kamaster, pag ganun yung flow, no? Ayusin natin. 'Yon. Pag ganun yung flow. So baliktad yung kabit ng filter dryer, dapat yung arrow papunta dito. Dapat yung filter dryer, ayan, baliktad rin papunta doon. Kasi nga yung arrow nandito, papunta dito.
Okay, so salungat doon sa flow ng refrigerant kasi ang refrigerant magpo-flow dito, papasok diyan sa filter dryer, dire-diretso dito sa capillary, then papunta naman sa evaporator. Okay? Ang nangyari yan oh, mali yung flow. Okay? So yung pagsasala ng yung pagsasala ng anong ito ng filter dryer na ito ay salungat. Okay? So hindi niya basta-basta masasala dahil nga salungat yung flow, mga kamaster. Okay? So ito lang yung napansin natin dito. Okay? Then ito yung maling flow direction ng filter dryer, mali yung kabit, then ito. Okay, so may nasunog din. Kasi pag tayo ay naghihinang, dapat walang electrical dito. Pansin niyo naman pag ako naghihinang, talagang clear lahat yan para walang nasusunog kahit papano, mga kamaster. Okay? So yun nga, ayan, sunog ito. Then ito rin. Okay? So siyempre titingnan natin mamaya kung may na-damage na connection ng wire. Okay? Then may insulation pa rin naman to. So yun lang, mga kamaster, no? Ito rin napansin natin, mali yung flow. Okay? Then ang gagawin natin ngayon, since nga na-diagnose natin itong filter capacitor, sobra-sobra na yung ano niya, kanyang ibig sabihin yung kanyang capacitance, okay? So i-check pa rin natin maya-maya yung yung thermostat control ng refrigerator na ito, mga kamaster, okay? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ay mga kamaster, no, na-check na rin natin yung yung connection dun sa loob ng refrigerator. Then okay naman yung connection doon, yung contact. Hinigpitan na rin natin yung sensor ng thermostat kasi sobrang luwag. Yun din po yung nirereklamo ni ma'am. Hindi talaga nakalapat yung sensor ng thermostat doon sa pinaka panel, no. So yun. Then ito naman, itong sunog kanina, pinutol na lang natin din maya-maya pagdudugtungin natin kasi sabi ko nga ayan, no, talagang nasunog na rin yung wire. Kaya minarapat natin na kasi mangunguryente na to, mga kamaster, kasi nga nasunog, oh, no? So minarapat natin na putulin na lang din maya-maya ay pagdudugtungin na lang natin. Then ito namang isa nasunog pero hindi naman naapektuhan yung wire. Yung line tsaka neutral, okay naman. Then ayusin ito natin mamaya, okay? So chinek natin tong speed switch, ito. Okay, speed switch o di naman kaya sa madaling sabi ay thermostat switch, okay? So dito nakasalalay sa switch na to yung RPM ng ating compressor kasi nagsisimula siya sa 40 up to 150 Hz. So nandito nakasalalay ang lahat, mga kamaster. Okay, so chinek natin yung connection doon sa loob, okay naman, wala namang putol, no? Okay naman yung contact. Okay? Then basta itong connection na to, speed switch to, o di naman kaya contact. Thermostat, madaling sabi, thermostat itong ating connection, okay? Then ito yung optocoupler, ito kasi nagsiswitch itong optocoupler, ito nagsiswitch dito para sa nagbibigay ng signal sa thermostat, mga kamaster, papunta doon sa loob, okay? So ang gagawin natin ngayon, papaandar na natin siya, i-set up lang natin yung mga connection na to, okay? So ayun, mga kamaster, no, naikabit na natin yung control board. Then dugtong na rin natin yung speed switch, yung thermostat. Then okay na to. Gagawin natin, papaandar na natin. Lagyan muna natin ng clamp. So, set natin sa, yun, amperes. Yun. Then, okay na rin naman lahat. Paandar na natin. Plug na natin. Okay, mandar na compressor. 1.11 amperes. Yun, bumaba na. So, obserbahan muna natin, mga kamaster, ngayon, okay? Yan. Okay. So, itong filter dryer, sabi ko nga sa inyo, maliho yung direction, ha? Hindi pa ganun yung hindi po pa ganun ang flow ng refrigerant. Kasi yung arrow niya, ibig sabihin, susundan ho natin yung arrow ng refrigerant ng na to. Filter dryer. Dapat yung arrow nakaganon. Kasi yung flow ng refrigerant ay pa ganito. Okay? So, obserbahan ho muna natin siya, mga kamaster, ng mga ilang minuto. So, after ng 5 minutes, walang reaction. 0.74 amperes. So, walang init yung compressor natin. So, tignan natin dito, may naririnig tayong kulo na naman. Sa part na to. So, yung po yung flow ng ating refrigerant, mga kamaster. Okay? So, wala man ditong kainit-init. Ayan, wala. So, ang gagawin natin, i-correct muna natin to. Yung flow ng filter dryer na to. Kasi maliho talaga yung restriction na tinatawag. Okay? So, papalitan muna natin to para malaman natin kung ano talagang totoong kondisyon. Kasi kung hindi na kondisyon ng compressor. Kasi nga, hindi naman natin mako-correct o hindi tayo makakuha ng magandang data kung hindi naman natin i-correct, mga kamaster. Okay? So, lalagyan natin ng panibagong filter dryer. Okay? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayan, mga kamaster, no? Napaandar na natin yung ating unit.
So 5 minutes nang nakakalipas, no? Simula ng ating pinandar. So ito yung cord niya. Yun, nandun na sa outlet. Ngayon, ang i-brought out natin sa araw na ito, no, kasi napakahalagang malaman natin at malaman ng ating mga kababayan na technician na kapag ka ba nakargahan, halimbawa, nakargahan ng accidentally, nakargahan ng ating mga kababayan na technician, yung refrigerator na ang rated na design ng refrigerant ay R600, tapos nakargahan ng 134A. So, ang una natin gagawin dyan ay syempre, i-change oil muna natin siya. Okay? Pangalawa, ipa-flashing natin siya, which is yun yung ginawa ng pangalawang technician. So, pinull out daw ito, dinala sa shop, then pinlashing at change oil. So, halata nga na change oil gawa ng yung connection ho dito ay may mga hinang po. So, okay po yun. Wala po tayong doubt dyan. So, tama ho yung ginawa ng ating kababayan na technician na pinlashing, yung evaporator, at saka yung condenser, at saka yung kanyang langis change oil. Ngayon, ang tanong, kapag halimbawa ka master, nakargahan ng 134A, yung compressor na to, which is R600, ano yung unang-unang magiging epekto? Ito. Kapag ka nakargahan ng 134A itong R600, ang unang-unang magiging epekto ay mag-yellow po itong suction line. Bakit po? Kasi nga po yung ating compressor ay R600 at ang design working pressure niya ay -1. Okay? Kumpara mo sa 134A na ang design working pressure niya nagsisimula sa +5 PSI up to 18 PSI. So, ang layo ng difference, mga kamaster, no? Kaya mag-yellow at mag-yellow nga talaga yan. Kasi nga, kung halimbawa, yung kababayan natin na technician na hindi niya pa na-experience yung ganung uri ng trabaho, na pagdating sa mga R600 ay -1 ang ating pressure at kakargahan niya ng 5 PSI o 8 PSI, talagang magyayelong ang ating suction line at yung ating compressor ay manginginig. Talagang manginginig yan. Bakit? Overcharge po . Okay, so kapag ka-overcharge, buti na lang kamo, hindi agad-agad nasira yung ating compressor. So, ang tanong, sige, kamaster, ganun pa man, bakit ang tagal umandar ng compressor natin? No? Kasi nga, ang sabi ng ating minamahal na customer, 5 hours nilang inoobserbahan, hindi talaga umaandar yung compressor. Although, nakargahan na ng R600 ng ating kababayan, pero naobserbahan nila na after 5 hours, hindi na umaandar yung compressor. Kaya yung mga nilalagay nilang pagkain o yung mga goods sa loob ay talagang natutunaw. Okay? So, ang nakita nating problema ay ito. Okay? So, mali po kasi yung flow direction ng ating filter dryer. Okay? Yung flow ng filter dryer ay ganito dapat. Itong arrow na to, dapat ganito. Yan. Ito yung arrow . Okay? So, kanina, kung mapapansin nyo, ay ganito. Baliktad. So, salungat. No? So, kung pagsalungat, hindi magkakaroon ng restriction na tinatawag. No, mga kamaster, nakukuha niyo po ba ako? Kaya dapat yung flow ng ating refrigerant ay pag ganito. Ang kalalabasan ho niyan dito sa ito yung ating capillary. So mali ho yung flow ng ating filter dryer, mga kamaster. Okay? So na-correct naman ho natin 'yan. So ito na ho yung ating ginawa. Okay? So ito po ay kinonvert na lamang, ang ganda ng ang ganda na ng temperature. Yun . So i-convert na lamang ho natin ito, no? I-convert na lamang ho natin itong refrigerator ng ating minamahal na customer, yung kanyang connection ng condenser, no, para naman mas ma-extend pa yung buhay ng compressor kasi kanina talaga patay sindi yung compressor, no. So sa ngayon, sa awan ng Diyos, dire-diretso na. Okay? So posibleng nagkaroon ng problema dito sa sa filter dryer na ito. Di ko alam kung barado yung kanyang capillary, di natin alam. Pero sa ngayon, okay naman siya, gumagana na siya. So, tuloy-tuloy na ang andar, mga kamaster. Sana nga talaga tuloy-tuloy ng andar ng ating compressor. So, ganun lang po, mga kamaster, no? Kasi, syempre, since na bibihira naman yung ganitong mga kaso na nakakargahan ng 134A, yung R600, no? Bibihira naman yun. Pero, halimbawa, na naka-encounter kayo ng ganito na yung R600 ay nakargahan ng 134A, ang unang-una nyo pong gagawin, ipa-flashing nyo, syempre, yung deep flashing, yung evaporator at saka yung condenser. Ito. Okay, para mawala yung residue ng 134A. Okay? So banlawan niyo siya ng R600 na liquid. Okay? So pangalawang gagawin, syempre i-change oil niyo yung compressor ng pang R600. So marami naman tayong mga bagong labas ngayon na oil na pang R600. So yun lang. Change oil ay flashing mo yung evaporator, flashing mo yung condenser, banlawan mo ng liquid na R600. Wag ho tayo manghinayang sa R600 kahit sabihin natin medyo may kamahalan ho yan, pero kung ang kapalit naman ay magandang operation, bakit hindi? Okay? So pangatlo, i-change oil ho natin yung ating compressor. Okay? Para manumbalik ho yung lubrication, smooth na andar ng ating compressor. So ngayon hindi na nanginginig. Okay? Kasi dati nanginginig talaga. Gusto nang mapakawala dito sa kinalalagyan ng ating compressor, no? Kasi nga ho ay sobra-sobra yung karga. Tapos namamatay. Pag namatay yung compressor natin, syempre, sa sobrang init, hindi ho talaga yung basta-basta aandar. Kasi nga ho, meron tayong protection dyan sa loob, na kapag sumobra yung init, ay mamamatay.
yung compressor. Hindi ibig sabihin ay nag-automatic, hindi po. Pinoproteksyon na lang ho ng sensor natin sa loob, na pagka sumobra yung init ng ating compressor ay pinoproteksyon niya na mamamatay ho yung compressor. Kaya napapansin ni ma'am na 5 hours almost ang tinatagal ng pag-aandar ng compressor. So pangalawa, ito pa dahilan. So restriction, nawala yung restriction dito sa baliktad yung restriction na tinatawag, yung pagsasala ng dumi at moisture dito sa filter dryer, mali yung flow. Okay? So ganoon lang po. Kasi pagka mali yung flow direction dito sa filter dryer, asahan niyo po na hindi ho magkakaroon ng magandang output na tinatawag. Okay? So since na okay na tayo dito, kukuha na ho natin siya ng parameters. Asan na ba yung thermometer ko dito? Kuha na ho natin ng high head. So 10 minutes na ang nakakalipas. 137 degrees Fahrenheit. So luluto pa ho ng luluto ito, mga kamaster. Okay? So ang pinaka standard natin ay 120 degrees Fahrenheit up to 180 degrees Fahrenheit, mga kamaster. So napakaganda na ng kanyang init ngayon. Kumpara mo kanina, as in wala talagang init dito sa condenser, mga kamaster. Yun. So yung ating amperahe ay 0.85 amperes, 0.84 amperes. So nandun na tayo sa inaasahan nating amperahe, mga kamaster. Okay, so ganoon lang po. Sana po nakatulong itong muting video na ating ibinahagi sa mga oras na ito, na kapag kayo ay naka-encounter ng ganitong uri ng mga trouble na nakargahan ng R600, nakargahan yung R600 ng 134A o kinargahan ng 134A yung design na R600 na compressor, ang gagawin nyo, kagaya ng sinabi ko, ulitin ko, mag-flushing kayo ng evaporator at condenser, banlawan nyo ng liquid na pressure yung evaporator at condenser, then pangatlo, mag-change oil kayo, then pang-apat, gawin nyo na to, mag-bypass na lang kayo para sa dagdag na cooling efficient at buhay ng ating compressor, mga kamaster. Okay? So ganoon lang po. Ito po ay 5 feet ha, paalala mga kamaster, 5 feet ho ito. So, ayun mga kamaster, sana po nakatulong itong munting video natin ibinahagi sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.